Linawin natin yan dito sa ating guest ngayong hapon. Nagsimula noong 2009 bilang paranormal researcher. At naging paranormal investigator naman po siya noong 2010. Bumuo siya ng sariling grupo na Paranormal Philippines noong 2011. Nakipag-guest na rin siya sa iba't ibang TV networks at radio stations. At syempre ngayong araw sa atin naman siya mag-guest at kukwentuhan nga tayo sa likod ng pagiging paranormal expert at ilang kababalahang karanasan niya. Kaya wag na natin patagalin pa, live via Zoom, ang founder at paranormal investigator ng Paranormal Philippines na si Tio Pilus. Magandang tanghali po at sa mga nanonood ngayon, nakikinig ng RMN. Dati nakikinig lang ako sa RMN, ngayon in-interview na ako. Ayan, salamat po. Ito nga no, umpisa nga natin no, Sir Tio Pilus. Ano nga po ba yung pagkakaiba ng pagiging paranormal expert sa paranormal investigator? Yung term kasi na paranormal expert is parang yun yung parang ginagamit sa social media at sa media, sa TV, sa radyo. Pero actually walang term na dapat ganon unless yung kiniklaim na paranormal expert is nag-aral siya ng kursong metaphysics or quantum physics, anumang mga kurso na related sa paranormal, and meron siyang matagal na experience sa paranormal investigation, saka siya matatawag na paranormal expert. So dito sa Pilipinas ito tinatawag na paranormal expert. Automatic pag ikaw ay isang paranormal investigator or practitioner. Ganun kasi yung term na ginagamit sa media. Pero actually, paranormal investigator is yun lang yung mga parang kung sino mang tao na nag-investigate sa isang paranormal phenomena, parang level up version siya ng paranormal researcher. Hindi ka lang nagre-research. Parang ginagawa mo na yung investigation at parang ina-apply mo na yung knowledge mo nung nagre-research ka pa lang sa paranormal. Yun yung pinagkaiba ng dalawang yun. So basically po, naaaral po itong field na to. Halimbawa, ordinaryong tao na gustong maging paranormal expert or investigator, pwede siyang para may kurso para dito. Ganun po ba? Actually, sa ibang bansa, lalo na sa Europa, hanggang ngayon is nandiyan pa rin yung kursong related sa paranormal. Actually, ang paranormal is under siya sa psychology. Kaya nga siya tinatawag na anomalistic psychology, parapsychology. Parang branch of psychology siya. Pero yung idea ng paranormal is mas malawak kasi nagtatakal niya yung quantum physics, metaphysics, kahit chemistry. Yun nga lang, hindi siya parang approved ng science. Meron lang talagang specific na mga school na mahirap hanapin na nag-a-approve ng ganitong kurso. Dati sa Pilipinas meron Ateneo yata or De La Salle, meron silang kursong related sa paranormal at sa paranormal investigation. Pero ngayon wala na. Ewan ko kung meron pang hindi lang natin alam. Sir, ano po para po sa ating mga tagapakinig, ano po yung pinasimpleng salita na makakapag-describe po sa ginagawa o tungkulin ng isang paranormal expert? Kung ikaw ay isang paranormal expert, syempre, matagal ka na sa larangan ng paranormal investigation. Most commonly siguro ikaw ay isang consultant na ikaw ay nilalapitan na ng mga tao pag mayroong paranormal occurrence, ikaw yung hinihinga na ng tulong, pwede pa rin mag-investigate yan. And syempre parang more on na siya, kumbaga sa isang kurso is pwede na siyang may label doon sa mga masters, no? Yun yung madalas na ginagawa ng paranormal expert. Ayun, tanong ko lang sir, no, since nga pumupunta kayo sa mga o yung tinutulungan yung mga taong nanghihingi ng tulong, may permit po ba ang isang paranormal expert or meron silang parang authorization na magkakandak ng isang paranormal sa isang lugar? Depende po yan sa grupong magkakandak ng paranormal investigation. Pero professionally, dapat talagang humingi ng permiso sa may-ari ng bahay. Lalo na kung isang pribadong gusali yung papasukin, kailangan merong approval doon mismo sa may-ari. Although merong mga instances na mismong yung may-ari yung lumalapit sa amin para humingi ng tulong, syempre automatic may verbal authorization na. Pero I advise na mas maganda siguro para sa legal na paraan, kailangan syempre merong kasunduan, hanggat maaari merong papel o merong ebidensya na nagkakasundo yung dalawang panig na okay lang mag-investigate. Kasi syempre hindi natin alam yung mga possible na mangyari, mahirap din naman yun. Baka bumalik din sa legal na paraan. Kailangan talaga meron. Sir, habol ko lang, kasi kapag based lang to sa mga napapanood natin sa pelikula, kapag nagko-conduct po ng paranormal or merong paranormal activity,
parang tie-up po ba yan kasama ang simbahan, ang pare at yung paranormal expert? Oo naman, in some instances, kailangan talaga ng tulong ng pare. Alam nyo, ang paranormal investigation, hindi lang naman yan parang trabahong alone. Kailangan din talaga yan ng tulong ng ibang mga eksperto. At minsan, kailangan may collaboration sa dalawang panig. Hindi lang sa simbahan, pati kahit sa mga doktor, scientist. Minsan nga may mga situation dyan na hindi parang abot ng paranormal investigation. Halimbawa na lang, pag yung kaso ay may kinalaman sa psychology, may kinalaman sa yung mga tubo-tubo, alam yung tubo sa tubig or di kaya kuryente. Siyempre kailangan mo rin humingi ng tulong galing sa eksperto sa pagtutubero, eksperto sa yung sa mga kuryente, engineers, o sabihin natin yung sa structure ng bahay, arkitekto. Hindi siya parang sole kumbaga sa mga doktor kung meron kang specific na expertise. Pag hindi mo expertise yung kasong yun, i-refer mo siya sa yung taong may expertise doon sa bagay na yun. Ganon din naman sa simbahan, halimbawa related siya sa exorcism, possession, dito tayo ipinapasok natin yung referral sa pare. No? Kasi hindi naman laging kami yung gagawa ng lahat ng bagay. Yun yung delikado. Sir, considered po ba as paranormal activity yung exorcism po? Oo naman. Ang paranormal kasi is malawak. So, lahat ng bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya or ng mainstream ng mga experts, automatic pwede natin siyang i-label na paranormal, lalo na kung hindi siya kayang i-explain ng science. Sir, ano yung mga senyales o sign na itong, halimbawa sa isang lugar ay merong nangyayari na paranormal activity or ano ba yung senyales na kailangan ng tumawag nitong Ng isang expert. ng expert ng mga tao na nakatira dito? Usually kasi ang mga tao concerned sila pag mayroong mga paranormal activities na nararanasan, kagaya ng mga naglalakad-lakad, may mga tunog ng yapak ng tao, tunog ng bakal, gripong bumubukas, mga umiiyak na boses. Yung mga ganyang mga bagay, parang kapag ang isang tao is natakot, automatic, nagpo-consult agad sila sa amin. Pero, syempre, pag nagkakaroon na ng resulta na matakot yung nakatira doon sa bahay, or sabihin natin na nasasaktan na sila, nasusugatan na sila, parang meron ng bad na effect doon sa mga nakatira sa bahay. Doon, automatic, inilalapit sila sa amin. Pero usually, nagtatanong din kami doon sa mga humingi ng tulong kung ano ba yung mga nararanasan nila, napatakot ba sila, sinasaktan ba sila, or okay lang sila na nararanasan nila yung ganong experience. Kasi kung wala namang bad effect sa kanila, hindi namin masyadong ina-entertain, nag-a-advise na lang kami. Gano'n. Yung mga ganun ba? Sir, meron po kasing may mga paniniwala sila na kapag paranormal, mga multo lang talaga, mga kaluluwa. Doon lang po ba siya nakasakop? Or malawak pa po siya? Parang meron pa pong ibang entity? Ibang elemento? O ibang elemento? Hindi lang po ba siya nasa mga kaluluwa lang? Ang paranormal kasi is napakalawak na topic yan. Ang iniisip ng ilan kasi is pag paranormal, multo lang, spirito lang, mga engkanto lang. Pero ang paranormal, mas malawak siya kasi meron yung witchcraft, yung mga tinatawag na kahit may history, yung mga conspiracy theories, kahit yung mga psychic abilities or kaya nga malawak yan kasi kaya nga siya nasasakop ng occult science kasi meron pang paniniwala na ang mundo daw is parang maraming planes of existence yung tinatawag na dimension. 'Di ba? Minsan napapanood pa nga natin sa pelikula yung mga parang ang daming multiverse, yung mga ganong topic. Malawak talaga siya. Diyan napapasok yung quantum physics, metaphysics, related na siya sa science. Lahat ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, hindi lang siya related sa multo. Minsan may mga taong mayroong kapangyarihan sila, yan naman tinatawag na psychism. Related din doon sa paranormal kasi hindi siya scientifically. Mga ganun. Ano naman po yung hindi nyo makakalimutang experience bilang isang paranormal investigator po? Siguro yung nag-start ako sa larangan kasi syempre baguhan pa lang tayo, hindi pa natin control yung ability natin. Lalo na nung naturuan tayong mag-control ng third eye ASP, yung tinatawag na ASP. Kasi yun yung time na parang hindi ko pa siya control, na parang makikita ko na lang bigla, naririnig ko na lang bigla. Siyempre nakakapanibago kasi hindi ako inborn, no? Hindi yung tinatawag na pinanganak na meron ng ganun. Marami kasing
merong inborn na pinanganak na nakakakita na, meron namang hindi, meron namang nawawala na lang paglaki. Parang ganong mga bagay. Sir, ano po 'yun? Kasi meron po kasing mga nagpapabukas ng third eye, di ba? Mm. Para po, explain nyo naman po sa amin, parang ano po yung nakikita nyo? Na parang itsura ba? Anong image po yung nakikita nyo na parang nakikita nyo po ng third eye nyo, ganun? Ayun, may itsura po ba ang multo? Opo, Ganun may itsura talaga. po bang multo? Depende yun sa capacity mo na makakita ng multo. Merong nakakakita yung anino lang, ibig sabihin hindi pa ganun kalakas yung ability niya kasi shadow people pa lang yung nakikita niya. Meron namang nakakakita ng medyo malabo-labo, meron namang nakakakita ng parang duguan, parang may sugat, may dugo, yung mga ganun. Depende sa taong merong kakayahan. Merong mga parang bagong bukas na nakikita nila parang maitim lang na tao, ganun, maitim lang na usok. Yun yung mga mahihina pa yung abilities. Tayo bilang mga iba't iba yung kakayahan natin, iba-iba naman yung kakayahan natin lahat. So iba-iba rin ang possible na pwede natin makita. For me, hindi ako inborn, nag-start din ako dun sa gano'n na una is parang maitim na tao lang, tapos nagkakaroon na siya ng itsura. Parang gano'n, yung mga may dugo-dugo na. Sir, at may kukonsulta lang ako experience. Kasi meron akong na-experience noon na may nakita ako sa sofa namin na shadow image siya talaga, nakaupo. Tapos yung aso namin noon, parang na freeze siya. Tapos nakatingin siya doon sa same direction na tinitignan ko. Tapos yung shadow image, nakita ko tumayo, sir, tapos dumare-diretso. May third eye po ba ako? Lahat naman kasi ng tao merong ESP or extrasensory perception. So, gaano mo na lang siya i-develop or kung ano yung parang development sa ability mo, syempre, yun yung magiging experience mo na makakakita ka. So, pwede kong sabihin na slightly open yung ESP mo or yung third eye mo, kaya ka nakakakita. Yun nga lang, hindi ganun kalakas. Kaya yung nakikita mo is parang malabo-labo siya na parang usok. And yung mga aso kasi, yung mga animals, yung usually na feature ng mata nila is hindi katulad sa atin na colored, na parang may mga kulay kang nakikita. Pero yung mga hayop na yan, katulad ng aso, black and white lang yan kasi. So, mas sila sa mga bagay na hindi kailangan ng kulay, mas mapapansin nila yon. Mas Kaya visible. minsan sa magdidilim na lugar, di ba? Minsan mas malinaw yung paningin nila. Para mga ganun. Sir, eto, marami nakaka-experience nito. Yung yung sleep paralysis, considered ba siya as paranormal activity? Actually, noong wala pang siyensya, ang sleep paralysis is pino-considered na paranormal. Pero alam nyo naman na lahat ng bagay, ginagawa ng investigation ng science, may experimentation. Ngayon, meron ng scientific explanation sa sleep paralysis. So, katulad noon na wala pang mga doktor, albularyo lang yung mga nilalapitan natin. Siyempre, automatic, paranormal yan. Although, related siya sa paranormal kasi maraming mga concepts and mga bagay sa paranormal na nag-start sa sleep paralysis. Kagaya ng bago ka mag-astral projection or outside of the body experience, kailangan mag-undergo ka muna ng sleep paralysis. Yung bang lalabas yung kaluluwa mo sa katawan mo. Bago ma-achieve yun, kailangan magkaroon ka muna ng sleep paralysis para lumabas yung kaluluwa mo. Minsan mga traveler pa, nakakapunta pa sa ibang lugar. Pero sa scientific na explanation, meron kasing explanation dyan na kapag ikaw daw ay nag-sleep paralysis, parang defense mechanism yun ng katawan natin para labanan yung anumang mga unexpected na fractures na pwedeng magawa sa katawan natin. Kasi syempre kung ikaw ay binabangungot, tapos yung katawan mo is gumagalaw, nagko-convulsion ka, pwede kang malaglag sa kama, pwede mong masaktan yung sarili mo, pwede kang mabago. So ang defense mechanism ng katawan natin para mapigilan yung anumang aksidente, pinapatigas yung katawan natin. Yun yung reason, kaya minsan kahit nagigising na tayo, yung katawan natin is naninigas pa rin dahil nga pinoprotektahan ng katawan natin yung sarili natin para sa anumang aksidente. Although meron siyang side effect, yun yung tinatawag na parang yung mga nakikita natin na nagigising tayo, yung nakapapanaginip pa natin is nakikita pa rin natin yun. Yun yung mga tinatawag na hallucinations ayon sa scientific explanation. Kaya siya nararanasan natin na may mga engkanto, espiritu na nakikita. Sir, ano po ba? Yung astral projection po ba, yung paghiwalay ng kaluluwa dun sa katawan, pwede po mangyari habang natutulog ka? Nang hindi ka po aware? Actually, ang astral projection, base sa research ng mga paranormal researcher, is a normal thing, no?
lahat ng tao nakakaranas ng outside of the body experience or astral projection. At yung tanong mo na kung possible bang maranasan ng hindi ka aware, ayon sa research, oo, lahat ng tao nag-astral project pero hindi lahat aware. Hindi lahat ng tao is magiging aware kasi hindi sila parang astral projection na practitioner, yung mga ganun ba. Yung mga nagiging aware lang is napakakaunti. Minsan nagiging practitioner na rin sila, na nakokontrol nila kung gusto nilang pumunta daw sa ibang lugar. Yung mga ganun kwento na parang nakakapunta daw sila sa ibang lugar. Gamit lang yung kaluluwa nila. Ito pa sir, digtong ko lang kasi na-experience ko rin to. Di ba nakwento ko na sa inyo yun? Na nakita ko yung sarili ko na tulog. Nakatayo ako doon sa paanan ko. Tapos nung trinay kong humakbang, bigla akong bumalikwas ng bangon tapos parang hinabol ko yung hininga ko. Ganun yung experience ko nun na. Hindi naman na naulit. Parang high school pa ata ako nun. Nung naranasan ko siya. Usually kasi ng mga nakakaranas ng unexpected na astral projection is yung mga taong pagod tapos biglang natutulog, no? Na hindi ka pa nakapagpahinga ng maayos tapos biglang natulog ka agad kahit na pagod ka. Automatic yan. Kaya nga minsan hindi namin sinasabi kapag ganyan ay may mga nagtatanong sa amin, pagod ka ba nung naranasan mo yan? Kasi minsan sabi nila, delikado daw ang matutulog ng pagod, di ba? Minsan may hindi na nga daw nagigising. Bangungot na hindi na nagigising. So, may malaking chance talaga na talagang hindi advisable na matulog ka ng pagod. Kasi ayon sa accounts ng mga nagkikwento na yung mga binabangungot, ganun yung nangyari sa kanila. So, possible na baka in some cases na lumabas yung kaluluwa nila, hindi na sila nakabalik. Dahil nga pagod na pagod sila tapos bigla silang natulog. Kaya hindi advisable yon. May medical rin siya parang factor na explanation doon. Minsan naman yung mga may ganyang nag-inquire sa amin para daw bakit daw sila nakakaranas ng astral projection. Minsan ina-advise namin na meron ka bang undergoing or underlying na sakit. Kung hindi mo alam, mas maganda kung lalapit ka sa doktor para malaman kung meron kang seryosong sitwasyon sa katawan na kailangan magamot, mas maganda na habang maaga pa magamot na ng doktor. So minsan yung katawan na natin mismo yung nagko-communicate sa atin na uy, may sakit ka, kaya nararanasan natin yung mga ganyan. Ayan, totoo po ba sir na kapag lalo kang natatakot, lalo ka nilang mumultuhin o guguluhin? Totoo rin yan kasi kung lalo kang natatakot, mas nagiging aware ka sa surroundings mo, mas nagiging aware ka sa mga bagay na hindi nakikita. So parang yung focus mo is nawawala sa reality, napupunta sa ibang dimension. Kaya nagkakaroon tayo ng takot. Minsan, yung sinasabing paano mabuksan yung third eye, isa to sa mga basic na pwedeng gawin para ma-open yung third eye mo. Yung lagi mong takutin yung sarili mo, talagang lalapitan ka talaga ng mga hindi makikitang nila lang. Kasi mas nagiging sensitive ka. Lalo na kung halimbawa, nanonood ka ng pelikula, di ba? Minsan nararanasan natin o nagbabasa tayo ng horror books, na hindi naman tayo takot nung hindi tayo nagbabasa o nanonood, tapos habang na-experience natin yung ganong moment, nagiging open yung senses natin, di ba? Kasi ang sekreto kasi dyan is, sekreto kasi ng third eye or ASP is kung paano mo makontrol lahat ng senses mo ng sabay-sabay. Yun lang naman yun, meron kasing, marami namang method, pero kung makokontrol mo yung senses mo ng sabay-sabay, automatic yan, parang dinedevelop ko na rin yung ability mo, yung ASP mo, gano'n. Ito sir, sige. Ito sir, tanong lang po namin kasi napag-usapan din po namin kanina na yung mga kaluluwa po, parang hindi po siya madalas makita sa sementeryo. Parang madalas daw po yan nagpupunta sa ospital o kaya po sa simbahan. May specific po ba na lugar na pinipili talaga sila? Oo. Or kahit saan naman, meron? Alam mo, malawak na usapin ng idea ng ghost and spirits. Marami kasing klase ng ghost. So marami ring mga explanation kung bakit mayroong ghost. Ang sementeryo is hindi talaga siya pugad ng kaluluwa. Kasi dinadala yung mga katawan ng mga patay doon. Wala na silang kaluluwa doon . Kasi kung saan sila namatay, doon naiiwan yung tinatawag na last conscious awareness. Kapag ikaw ay nagkaroon ng, halimbawa, moment of death, bago ka mawala ng hininga, kung ano yung huling-huling consciousness mo, doon ka makakapag-iwan ng tinatawag na imprints. Halimbawa, ikaw ay namatay sa ospital. Yung last conscious awareness mo is nasa deathbed. So, yung imprint mo maiwan doon sa kama, doon mismo sa ospital. Kaya yung spirit, yung kaluluwa mo is nandoon lang, no?
yun yung parang imprint mo, yung psychic energy mo na iwan doon sa lugar na yun. So impossible na mapupunta sa sementeryo kasi hindi ka naman namatay sa sementeryo eh. Kaya ang nakakatawa kasi dito sa mga Facebook vloggers, no, yung mga ghost hunters na napapanood natin sa Facebook, nakakatawa lang kasi ang madalas nilang puntahan, sementeryo. Eh, mas delikado yun kasi malay natin kung may mga drug addicts doon or sabi natin na mas malala pa pala sa multo yung mga spirits. Kasi ang spirits kasi iba pa siya sa ghost, no? Ang spirits is meron silang malayang kaisipan na katulad ng mga engkanto, maligno, duwende, kapre. Sila yung parang katulad natin nakakapag-isip sila ng malaya. Pwede ka nilang saktan. So, meron din naman sa mga sementeryo pero hindi ghost, kundi yung mga spirits. Siyempre, hindi lang yung mga patay, meron din mga nakatira dyan na nakatirang mga pamilya. Siyempre, hindi natin alam, baka meron dyang nagsisession pala. No? Mas delikado sa sementeryo. Pero, totoo po na kung ghost yung hanap ninyo, usually yan sa ospital, simbahan, eskwelahan, sa trabaho, sa bahay. Yan yung mga usual na lugar. Ayun po, sino po yung kadalasang nilalapitan or parang yun nga, pinaparamdaman ng mga ghost or masasamang spiritu? Alam mo, minsan hindi naman nila sinasadya. Natatap na lang ng mga taong may kakayahan. Hindi naman nila syempre agad-agad malalaman yan unless kung makikita nila na napapansin mo sila. Pero merong lapitin, yung mga obvious naman na may kakayahang may ESP, automatic yan, parang lapitin yan sa mga ganyang karanasan. Sir, ano po ba, yung mga may third eye po, sabi nilang parang yun yung nilalapitan lagi kasi parang sa kanila humihingi ng tulong, ng prayer, parang ganun po, para po makatawid na sila. Pinauso yan ng mga yung old versions ng mga paranormal researchers and investigators. Yung parang mga 90s or 20s na yung mga kaluluwa na wala pang solusyon sa problema nila, yung may unfinished business, sila yung mga humingi ng tulong sa mga taong may psychic abilities. Merong mga kwento niyan na meron silang parang task na hindi nila nagawa before sila mamatay. So, automatic parang kung sino yung mapapansin nila na parang may kakayahan, humingi sila ng tulong doon para or may mga last message daw sila sa families nila. Yun yung parang nilalapitan nila. Nakakatulong naman yung mga ganun. Pero siyempre, hindi naman lahat yan kasi ma-approve natin o mapapatunayan natin na legit kasi sa mundo kasi ang daming spirits and ghosts eh. Mayroon din diyang mga yung parang nagpapanggap na sinasabi na akala mo sila yun, hindi pala sila yun, demonyo pala yun or demonic entity pala yun na nagpapanggap. Katulad nung sa mga Spirit of the Glass na lang. Hindi na lahat ng tatawagin natin doon sa Spirit of the Glass is kung sino gusto mong makausap, yun yung makakausap mo. Parang ganun. Kaya lagi pa rin mag-iingat. Although maganda yung parang yung disposition mo, maganda yung plano mo or yung kagustuhan mo na makatulong daw sa mga hindi nakikita. Pero delikado kasi syempre hindi naman natin alam yung nature nila o kung saan sila nanggagaling. Possible na mga demonic entity. Pero kung talagang makakatulong ka, edi maganda kasi nakakapag ka ng mga taong ng mga kaluluwang hindi pa naka-crossover, no? Pero kung magiging biblical ka na tao kasi, iba kasi yung paniniwala rin ng Bible at ng mga nasa simbahan, magiging iba rin yung process ng interpretation sa mga ganung bagay. Pero meron talagang ganun. Kahit yung mismong nagturo sa akin ng pagbukas ng ability ko is talagang lapitin talaga siya ng mga ganung kaluluwa na humihingi ng tulong. Ayan, so bilang panghuli sir, Sir Teopilos, ano po ba yung mabisang paraan para hindi lapitan ng masasamang espiritu? Maraming paraan. Pwede ka manalangin, pwedeng magsimba ka. Meron akong sa specific post about dyan nagbigay ako ng 5 factors na pwedeng para hindi ka lapitan ng multo. Unang-una, syempre huwag kang maniniwala na may multo. Halimbawa, the most people na hindi naniniwala sa multo, hindi sila nakakaramdam kasi hindi sila naniniwala. So isang malaking bagay para lapitan ka ng multo, syempre maniniwala ka. Kung hindi ka naniniwala, mas maliit ang chance na lapitan ka. Pangalawa, manalangin ka. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, ikaw ay naniniwala sa Diyos, syempre, hindi ka na matatakot sa mga ganyan. Automatic, babaliwalain mo na lang yan. Pangatlo, kung isa kang psychic at mayroon kang psychic shielding, the more na mas matibay yung shield mo sa katawan mo, yung tinatawag na protection,
hindi ka lalapitan ng mga masasamang elemento or mga ghost kasi nga parang matatakot sila doon sa shield or protection na ginagawa mo. Marami pa eh. Meron kasi kaming page na Paranormal Philippines. Doon nyo ako makakausap. Andun, i-update ko yung iba pang factors na pwede makatulong doon sa mga tao ngayong nakikinig. Halimbawa na gusto nilang matigil yung nararanasan nila. I-update ko yung post ko doon na way back 2017 pa siguro yun. I-up natin para mabasa ninyo ng buo. Lahat nandoon, lahat ng advices ko. Sa Paranormal Philippines, yun yung pangalan ng page sa Facebook. Ayan, maraming salamat po kay founder po ng Paranormal Philippines. Nga po mga kasama, pwede po bisitahin yung Facebook page niya. Muli maraming salamat po ang founder at paranormal investigator na si Theo Philus. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming interview ngayong hapon. Salamat po.